Hi mga surgeons! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kung bakit ng linya, i-connecta bawat tulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Welcome sa ating video at para sa video na ito tayo ay magre-review patungkol sa Rapid Math Assessment. Okay? So ito yung mga legend na dapat nating tandaan sa pagre-review natin. Una, pag ang number ay nakakulay green, ibig sabihin ito yung mga number na priority maitama ng grade 7, 8, 9 at 10 students. Kung ito naman ay kulay yellow, ang priority lang makatama para sa numbers na ito ay mga grade 8, 9, and 10. So yung grade 7, of course, mas maganda kung maitatama din nila itong yellow numbered natin. Pero kung hindi, ay okay lang naman. Pag naman kulay blue, ibig sabihin, mas priority maitama ito ng grade 9 and 10 learners. So yung 7 and 8, okay kung maitama nila to kasi points pa rin yon. Pero kung hindi nila maitama, ay okay lang naman. And pagka red numbered siya, ibig sabihin, ito talaga ay para sa grade 10 na priority na maitama nila yung number na yon. So yung 7, 8, 9, kahit mali, okay lang. Pero mas maganda kung maitama pa rin, kasi score pa rin. In short, ang grade 7, kailangan nilang maitama ang green numbered. Ang grade 8, kailangan nilang maitama ang yellow at green numbered. Ang grade 9, kailangan nilang maitama ang blue, yellow, and green numbered. At ang grade 10, kailangan lang maitama ang red, blue, yellow, and green numbered. In short, sa grade 10, lahat talaga dapat maitama. So, simulan na natin. So, number 1, mag-refer daw tayo dito sa ating expression sa box. Ang tanong dyan ay, your classmate said that each of the 4 expressions in box 1, which is ito yon, is equivalent to 1. Verify what your classmate said by showing your computation for the number expression 8 times 8 minus 9 times 7, or yung third entry sa ating number expressions. In short, paano natin ginagawa itong number 1 para maka 2 points tayo? Syempre, yun yung maximum score na gusto nating makuha dito. So, we have 8 times 8 minus 9 times 7. Ang kailangan natin gawin, i-compute daw siya at i-verify kung 1 ang sagot. So, again, i-apply natin dito ang GEMDAS. Okay? So, multiplication muna. 8 times 8, 64. Tapos, yung isang multiplication, 63. Saka natin isusubtract. 1. Pag napakita nyo yung solution at nakuha nyo yung sagot na 1, 2 points kayo sa tanong na to. Number 2. So, itong mga tanong natin ay parallel to sa mga questions ng inyong rapid math assessment. So, ano daw kaya ang susunod na expression sa 9 times 9 minus 10 times 8, or yung fourth entry para sa 1 point? So, kung mapapansin natin, may pattern yung mga expression natin. So, 6, 7, 8, 9. So, yung unang dalawang digit ay sunod-sunod, 6, 7, 8, 9.
Yung third digits, 7, 8, 9, 10. Sunod-sunod din. And yung last digits, 5, 6, 7, 8. Sunod-sunod pa rin. So, in short, kung meron tayong 9 times 9 minus 10 times 8, nagdagdag lang tayo ng tig-iisa. 10 times 10 minus 11 times 9 ang susunod. Kung i-compute natin to, 1 pa rin ang sagot dyan. Okay. So, ngayon, dito tayo sa number 3. Alin kaya sa mga ito yung algebraic expression na magre-represent sa ating number expressions? Okay? So, paano kaya iyon? In short, kailangan nating hanapin sa 5 to alin yung magsasatisfy para sa mga number expression na to. Paano natin aalamin sa 5 to kung ano yung tamang sagot? So, kailangan mag-substitute lang tayo ng number tapos magiging 1 yung final answer. Kasi di ba kanina sa ating number 1 and number 2, natukoy doon na lahat ng mga numbers dito sa ating box ay 1 ang final answer. So, para malaman natin kung alin dito sa mga expressions na ito ang tama, kailangan pag nag-substitute tayo ng number, 1 ang sagot. So, gusto ko i-substitute 6. Kung gusto nyo ay 5, okay lang din. Kung gusto nyo ay 3, okay lang din. Basta ang goal natin, final answer ay 1. Okay, pag pinalit natin yung 6, ito yon. I-simplify natin yung addition. So, 6 plus 3, 9 at 6 plus 1, 7. Then, multiply natin yung dalawang 6, 36. And 9 times 7, that is 63. If we subtract 36 and 63, that's negative 27. Hindi 1 ang final answer, kaya mali ang first choice. Try natin sa second choice. Pinalitan ko lang din ng 6. 6 plus 1 is 7 and 6 minus 1 is 5. 6 times 6 is 36. 7 times 5 is 35. If we subtract 36 and 35, that is 1. Nakuha natin siya sa second. Kaya ito pala ay tamang sagot. Ngayon, baka kasi meron pang iba na magsasatisfy. So, tuloy lang natin. Palitan ko ng 6, then 6 minus 1 is 5, and 6 minus 2 is 4. 5 times 5 is 25. 6 times 4 is 24. If we subtract these two, 1 ang sagot. Nag-satisfy din yung third option. So, tingnan natin yung fourth one. So, that is 6 squared minus 3 times 6 times 1. 6 squared means 6 times 6. And 6 times 1 is 6. 6 times 6 is 36. And 3 times 6 is 18. Final answer here is 18. Hindi siya nag-1, hindi siya kasali. Then, last one. So, pinalitan natin. 6 times 6 is 36. 36 minus 6 will give us 30. Minus 1 is 29. So, yung last option is hindi rin siya kasali. Which means yung second and third option yung kasali kasi siya yung nag-satisfy na dapat 1 yung magiging sagot natin. Now, let's have number 4. Paano daw kaya natin napili yung algebraic expression sa number 3 for 2 points? So, ito kasi yung dalawa nating napiling sagot. Diba? Siya yung nag-satisfy or sila yung nag-satisfy sa condition. Ngayon, paano natin to ipapaliwanag? Piliin natin yung option 2, yung ating ito, yung pangalawa nating sa choices kanina. Ngayon, para mapakita natin, gusto kong mapalabas yung first line, yung 6 times 6 minus 7 times 6. Sa pamamagitan ng pagsasubstitute ng 6 dito sa ating choice na napili. So, pag ito, sinubstitute ko ng 6, ito yung lalabas. If we add 1 to 6, 7. And 6 minus 1, 5. So, dito makikita natin na palabas natin yung first one. Yan, ganito yung explanation na pwede nating ipakita sa number 4 para maka 2 points tayo. Okay. Number 5. So, doon sa napili nating
choices kanina, yung option 2 and option 3, ano daw kaya yung nire-represent ng n? Simulan natin sa option 2, yung una nating sagot. Ano kaya nire-represent ng n dito? So again, ginamit ko yung 6. Nung sinubstitute ko, ito yung lumabas. Kung makikita natin, yung 6 na aking ginamit is nakita ko siya sa pinakaunang digit. Which means yung second choice, yung n times n minus n plus 1, n minus 1. Yan yung second choice natin. Ibig sabihin, yung n, di yan sa ating algebraic expression, nagre-represent siya sa first number. Okay, yung ating kauna-unahang digit. And kung ang gusto nyo namang i-explain ay yung ating pangalawang sagot, yung option 3. So, ito yon. Substitute lang din natin yung 6. Kailangan hanapin natin saan lalabas yung 6 doon sa expression. So, ang lumabas dito nung aking sinubstitute ay 5 times 5 minus 6 times 4. Nandito yung 6 sa pangatlong number natin. Kaya, ibig sabihin ng n sa ating option 3 ay yung third number. Okay, so ganun siya. Para maka 1 point tayo, kailangan ma-explain natin kung anong nire-represent ng n na number. Okay, so yung sa kaninang una, yung first number, yon pala. Pag ang gusto nating ipaliwanag ay itong pangalawa, pang third number ang nire-represent ng n. Punta tayo sa number 6. So meron ako ditong table for 6 to 8. Ang tanong, paano natin mapapakita ang 256 sa power of 2 for 1 point? Alam natin ang 256 kaparehas yan ng 2 times 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 2. Ilang 2 yon? 8 lahat-lahat. Ibig sabihin, pwede ko itong isulat as 2 to the power of 8. Kasi kaparehas din yun ng 256. At ganito yung pwede nating ipakita na solution para maipakita natin na yung 256 talaga ay power of 2 siya. Okay? Yung number 7, kadugsong lang to nitong number 6. Gusto nating isulat yung 256 as exponential form. Okay? So, nalaman na nga natin kanina na ang expanded form niya ay 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Which means, ilang 2 yon? 8. Kaya pwede nating isulat na 2 to the power of 8. Ayan yung exponential form niya. At sa number 8 naman, meron akong condition. Kailangan kong maghanap ng number na dapat power of 2 din. Pero, yung number na yon, una, dapat multiple of 32 siya. Pangalawa, nasa gitna siya ng 100 at 200. So, paano ko to sasagutan? Pwede ko munang i-list yung numbers na multiple of 32 na less than 200. So, ito sila. 32, 64, 96, 128, 160, 192 hanggang 224. So, pinalagpas ko ng kaunti. After that, so, kailangan nating na-satisfy natin yung condition 1. Lahat ito multiples of 32. Yung condition 2 naman ang ating isa-satisfy. Dapat more than 100, less than 200. Eh di hindi nakasali to. Ang kasali na lang is 128, 160 at 192. Ibig sabihin sila yung condition 1, multiples of 32, at condition 2, more than 100 but less than 200. Ang tanong ngayon, alin dyan baga ang power of 2? Yung 128. Siya lang sa tatlong yan, yung powers of 2. So, kung mas maraming power of 2 halimbawa na nandito, multiple yung sagot. Pero sa case na to, isa lang yung ating power of 2, isa lang yung sagot natin. That is 2 to the power of 7. Next, number 9. Sabi dito, may number pa kaya sa gitna ng 0.111 at 0.112? Kung meron daw, magbigay ng sample. Kung wala, i-explain kung bakit. Ngayon, may nasa gitna pa ba ng dalawang number na yan? Eh, magkasunod yan.
The thing is, di ba pagka decimal, may unlimited numbers of 0 sa kasunod nila. So, ibig sabihin yung 0.111, kasame lang yan ng 0.1110 or 0.1110000. Pare-parehas lahat yon. Ganon din naman yung 0.112. May unlimited 0 yan. Invisible lang sila. So, pag ginawa nating visible yon, pwede natin siyang sabihin na 0.1110 at 0.1120. Ngayon, mas mabilis nating ma-visualize na may nasa gitna ng dalawang to. Yun ay 0.1111 hanggang 0.1119. And actually, pag nagdagdag ka pa ng 0, may nasa gitna pa rin yung mga yan. So, walang katapusan yon. So, which means, ang sagot dito ay yes. Like 0.1111. Or kung gusto nyo ay 0.111001. Pwede rin yun. So, at least nakapag-provide tayo ng isang sample na magpo-prove na merong nasa gitna ng dalawang yan. Then, number 10, subtract 0.111 from 0.112. Ibig sabihin, uunahin natin yung 0.112. Subtract by 0.111. So, ang sagot dyan ay 0.001. That's for 2 points pag napakita nyo yung solution. And ganito lang naman kadali yung solution. So, sagutan nyo na ng maayos para 2 points agad yon. Then we have number 11. Meron daw akong fraction na 5/6. And meron daw kayang mas malaki pa dyan, pero mas maliit sa 1. Okay? Paano natin to ginagawa? Ito yung basic way para masagutan to. Di ba meron tayong 5/6? Ang gusto natin, mas malaki sa 5/6, pero mas maliit pa rin siya sa 1. Ibig sabihin, hindi siya magiging 1 whole. Kung iisipin natin, ang kasunod na ng 5/6 ay 6/6, which is 1 whole na. So, meron pa kaya? Ang pwede natin gawin is palakihin natin yung ating fraction in terms of yung kabaliktaran ng tinatawag nating lowest term. So, pwede natin siyang pataasin yung mga numbers. So, i-multiply ko both numerator and denominator by 2. It will be 10/12. So, yung 10/12, 5/6 pa rin yan. Iniba ko lang ang format, pero hindi na bago ang value. So, they are the same. Wala akong binago. Nire-write ko lang siya in a different way. Ngayon, dito makikita na natin, ay, pwede pa pala ako mag-plus 1 doon sa taas para mas malaki sa 5/6 ang 11/12. Pero mas maliit pa rin to sa 1 whole. For 2 points. For 12 to 14, let's see this table. Yan, ito ay relationship between the number of absences and overall academic grades ng mga estudyante. Ang tanong sa number 12, ilan daw kaya yung mas mababa sa 84? So kung makikita natin, nandito yung 84 na line. Ang gusto kong malaman, ilan yung lower than that? Ilang dots meron dito? 5 dots. Ibig sabihin, may 5 students na below 84 ang kanyang grade. Bakit daw natin naisip yung sagot sa number 12 ay 5? Ano yung explanation na pwede nating sabihin? So, pwede nating sabihin na may 5 points kasi below the 84 line or yung horizontal line ng 84. So, dahil dun sa horizontal line ng 84, may 5 dots below that. We can now say that may 5 students below 84. Yan ang sagot sa 13. Sa 14, paano natin i-interpret ngayon itong graph as a whole? May dalawang ways tayo to interpret batay dito sa graph. We can interpret this data by saying that pagbaba ng absent, pagtaas ng grade. Or pwede mo rin namang sabihin na yung kabaliktaran, pagdami ng absent, pagbaba ng grades. So, alin man dyan sa dalawang yan? For 2 points. Ngayon, meron tayong 15.
to 16 na magre-refer naman sa graph na ito. Yan ang tanong, batay doon sa graph, alin kaya yung mas diverse ang family income? So, paano natin nalalaman kung sino yung mas diverse sa ating graph na ito? Okay, so ang ginagawa lang natin, yung purok 1, ang ginawa natin dito, yung purok 1, hinanap natin yung range. Paano mahanap yung range? So, yung purok 1, yung dark ang color. So, titingnan natin yung pinakamalaking sahod ng purok 1, which is 40. Isusubtract mo yun sa pinakamaliit na sahod ng purok 1, which is 8. 40 minus 8, 32. So, ang range ng purok 1 is 32. Then, same thing ang gagawin natin. Yung pinakamataas na sinasahod ng purok 2, yung light colored. In this case, 24 pesos ang pinakamataas na sinasahod sa purok 2. Ang pinakamababa is 15. Pag sinubtract naman natin yon, 9 ang range nun. Kung sino yung may mas malaking range, sila yung mas diverse. Which means, purok 1 shows more diversity because yung difference between the maximum monthly income ng family doon and the minimum monthly income ng family doon ay mas malaki compared sa purok 2. Kasi nga, ang range ng sa purok 1 ay 32 at ang range ng sa purok 2 ay 9 lang. Kaya, mas diverse yung purok 1. Ngayon, sa 16, ito ay opinion-based question. Pero ang important dito is how you justify your answer. Okay? So, pwede nating sabihin na yung minimum family income earner kasi nasa purok 1. Kasi sa purok 1, ang pinaka-minimum earner ay 8 pesos. Pero makikita din natin na yung highest income earner ay nasa purok 1 din, which is 40 pesos. Kaya, pwede nating sabihin na yung financial aid ay ibigay sa mga family na nasa certain income cut-off instead na mag-focus lang sa purok 1 or purok 2. Okay, so pwede natin sabihin na ang financial aid ay hindi dapat binibase kung ikaw ay purok 1 or purok 2. Hindi dapat binibase sa diversity ng population income. Dapat binibase ito sa mga certain cut-off. Halimbawa, yung mga kumikita ng 17 pesos pababa, sila yung bibigyan ng financial aid. So, doon dapat binibase. So, yun yung justification natin doon. Now, we have 17 to 20 based on our table. Okay, so may mga sumali at mga hindi sumali sa singing activities. Ganon din sa dancing activities. Ang tanong, ilang student kaya ang nag-participate sa singing activities? So, ito yon. So, ilan ang nag-participate? Total of 22 students. So, participated, total of 22 students. Now, ilang students naman daw yung hindi nag-participate sa kahit ano? So, sa dancing at sa singing, ilan yung hindi nag-participate? Sa ating singing, ang did not participate ay 24 lahat-lahat. Sa ating dancing, ang hindi nag-participate, 30 lahat-lahat. Pero yung intersection nila, 18. Ibig sabihin, si 18 did not participate in singing and did not participate in dancing. So, 18 students yon. Yung nasa gitna, yung intersection ng data. Number 19. Ano daw yung probability kung pipili ka halimbawa ng isang estudyante? Tapos yung mapipili mo, ano ang chance na yung estudyanteng yon ay sumali both singing and dancing. So, sumali na siya sa pagkanta, pati sa pagsayaw. Paano ba tayo nagko-compute ng probability? Una, gusto mong malaman ilan lahat-lahat yon. So, ang lahat-lahat ng student natin ay 46. Okay, meron tayong 46 na students. And, gusto ko ay yung both singing and dancing. So, ito yung mga sumali sa singing. Ito yung mga sumali sa dancing. Intersection,
ang sumali sa singing and dancing ay 10 students. To compute for the probability, ang formula na ginagamit natin is number of event over total. Number of event means ilan yung nagsasatisfy sa condition na binigay mo. And total, ilan lahat-lahat yung naandoon sa ating pamimilian. So dito, ang total natin, lahat-lahat ay 46 students sila. Yung nagsatisfy lang sa gusto ko, which is both singing and dancing, ay 10. Kaya ang probability natin ay katumbas ng 10 over 46. Pero syempre, lagi dapat lowest term. That is 5 over 23 ang ating probability. In decimal, we can say that it's 0.2174. In percentage, that is 21.74%. Yan. So, ganun sa ating number 19. Sa 20 naman, ano daw kaya ang pwede nating isulat na tanong na pwede nating masagot sa pamamagitan ng given na table? So, ito ay napakadami nito. Depende sa'yo to. Pero may iba-iba kasi tayong type ng question. Tapos, depende sa type ng question na ginawa mo, yung magiging points mo. Pag siya ay concept na hindi directly pinakita sa table, yun yung tanong na ginawa mo, 3 points ka. Pag probability-based, gaya ng question 19, 2 points lang ang makukuha mo doon. Pag frequency-based, halimbawa, ilan na nag-participate sa singing, so parang yung question natin previously, 1 point lang. So, syempre, gusto natin yung max score, 3 points. Paano ka makaka 3 points dito? Ito yung mga sample na tanong na pwede mong gawin. Halimbawa, nagpa-construct ka ng Venn diagram gamit yung table. So, hindi siya directly shown in the table kasi wala namang Venn diagram dito. Pero magagamit mo yung data sa table para makapag-construct ng Venn diagram. Or kung gusto mo, ang papakonstruct mo ay pie chart. Okay? Not directly shown in the table. Ibig sabihin, hindi mo basta-basta makukuha ang sagot sa pagtingin lang sa table. So, ito yung ilang mga tanong na pwede mong gamitin para maka-perfect ka sa question number 20. For 21, so meron tayong number line. Ang tanong, ano daw ang posisyon ng F walang number sa baba? So, always remember, ang number line ay nag-goes yan through skip counting. Ibig sabihin, may equal interval yung bawat points. Which means, kung 10 at 50 tong nandito sa ating info, alamin muna natin ano yung nasa gitna nila. So, pwede yang by tens. 10, 20, 30, 40, 50. Kung alam na natin by tens to, aatras lang din tayo ng by tens. So, yung sa G ay 0, negative 10, negative 20, at negative 30. So, dapat kasi equal interval sila. Or skip counting yung ginagawa. Ngayon, kita na natin ano ang posisyon ng F. Edi siya ay nasa negative 30. Sa 22, ano naman daw ang posisyon ng point G? Okay, kitang-kita natin siya ay nasa 0. 23 na tayo. Yan, meron akong rectangular coordinate system or tinatawag ding Cartesian plane. Ang tanong, ano kaya yung coordinates ng A? So, tandaan natin sa pagsulat ng coordinates or tinatawag din nating ordered pair, gumagamit tayo ng parenthesis na may comma. Okay? Kung saan may dalawang number tayong nilalagay dyan. One referring to the x-axis and another one referring to the y-axis. Doon muna tayo sa number for the x-axis. Anong katapat na number nung point A sa x-axis? So, katapat niya ay negative 2. Ibig sabihin, ang unang number natin, negative 2. Doon na tayo sa y-axis. Anong katapat na number niya sa y-axis? 4. Kaya ang coordinates ng A ay negative 2, 4. Don't forget yung comma at don't forget yung parenthesis. Without comma, ibig sabihin negative 24 yung sagot mo. Mali yun. Dapat kasi negative 2 at 4. Without parenthesis, hindi coordinates yung iyong sagot. Number lang yon. So, kailangan may parenthesis at may comma. Number 24. Pag daw tayo ay nag-draw ng line passing through B and C, alin kaya sa mga ordered pairs or mga coordinates sa baba ang
madadaanan ng line na yon. Okay? Paano kaya natin to sasagutan? So, ganito siya. So, ipa-plot ko lang yung mga ordered pair. So, positive 1 ng x at negative 1 ng y, dito siya makikita. Hindi siya tumama sa line, hindi siya kasali. Paano kung positive 1 ng x, negative 2 ng y? Dito siya makikita. So, tatamaan siya ng line, tama? Kasali ito. Positive 2 ng x at positive 3 ng y. Nandito siya, hindi rin siya kasali. How about positive 3 ng x, positive 2 ng y? Tinamaan, which means kasali siya. Sa 4, 7 naman, positive 4 sa x, positive 7 sa y. Lagpas na dun sa ating table, pero around-ish diyan yon. Hindi rin siya tatamaan ng line, dito kasali. How about positive 5 ng x, positive 6 ng y? Dito siya banda. So, pag in-extend natin yung line, tatamaan pa rin itong 5, 6. Which means, kasali ito. So, sa tanong na to, tatlo yung ating sagot. Number 25. So, meron daw akong line na nag-pass sa point A and point B. Ngayon, ang tanong, alin kaya sa mga ordered pairs sa baba ang magsasatisfy doon sa line na yon? Paano natin malalaman? So, medyo mahirap to kasi puro x, 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 diba? So, paano natin malalaman? Ganito lang yan. Kailangan masatisfy natin yung dalawang points natin. Kasi dalawang distinct points yung dinaanan. So, halimbawa, yung ating point A, negative 2, 4. Ibig sabihin, ipapalit ko sa lahat ng x yung negative 2. Dapat, sa y, ang lalabas ay 4. Pag nasatisfy ko to, dapat tingnan ko rin yung second point. Ipapalit ko sa lahat ng x's yung 2, dapat ang lalabas sa y ay 0. Pag nasatisfy mo parehas ng condition, ibig sabihin, nagre-represent yon sa ordered pairs natin. Pag may isa sa dalawang yang hindi na satisfy, hindi na siya kasali. Kasi dapat both. So halimbawa, yung unang option, isatisfy natin siya gamit ang coordinates ng point A. Ipalit ko yung negative 2, dapat 4 ang magiging y. So pinalit ko yung negative 2, then solve ko lang yung negative 2 times negative 2, positive 4. Yes, lumabas yung negative 2 at 4. So, satisfied yung point A. Ngayon, titingnan natin siya sa point B. Pinalitan ko ng 2 yung mga x's. Negative 2 times 2 is negative 4. In this case, hindi na satisfy yung point B. Since may isang hindi na satisfy or hindi lumabas yung coordinates na yon, hindi to kasali. Okay, hindi siya nagre-represent doon sa ating line. Tingnan naman natin yung option 2. Palitan ko ng negative 2. Then, isimplify ko lang or isolve for 5. Oy! Unang point pa lang, hindi na nasatisfy. So, hindi na to kasali. Third option. Palitan ko to ng negative 2. Negative times negative is positive. So, point A pa lang din, hindi na nasatisfy. Doon tayo sa fourth option. So, yung point A, titingnan natin kung satisfied siya dyan. Okay? So, I have negative 2, comma, negative, negative 2. So, negative times negative is positive. And 2 plus 1 is 3. Hindi pa rin agad na satisfy yung point A. So, hindi to kasali. Tingnan natin yung last option. Pinalitan ko ng negative 2. So, negative times negative is positive. And 2 plus 2 is 4. So, nasatisfy ko yung ating point A. Ngayon, satisfy naman natin yung point B kung talagang satisfy siya. Ano? So, ipalit natin yung 2 dito sa ating given. Okay. And negative 2 plus 2 will give us 0. Satisfied din. Which means, yung fifth option ang nag-satisfy sa ating line na ito. So, siya yung sagot. Kasi parehas niya na-satisfy yung point A and point B.
Dapat kasi both. Number 26. Sabi dito, kung meron tayong triangle na dinraw sa pamamagitan ng given points natin, ano kaya yung area ng triangle ABC na yan? Okay? So for 2 points, kailangan nating mapakita yung solution plus yung tamang sagot. Ngayon, alam natin ang area ng triangle, ang formula niyan ay base times height divided by 2. Ano ba yung base natin dito? So, pwedeng yung line from AB, pwede rin yung line from BC, pwede rin naman yung line from A to C. So, meron tayong tatlo na pwede maging base. Ang tanong, alin yung madali nating mahahanap? Siyempre, yung line natin from A to C. Kasi bibilangin lang natin yan. Okay? So, from A, 6 movements para makarating ka sa C. Ibig sabihin, ang base natin ay 6 units. Ang height naman, syempre yung taas. Ito yon. 4 units ang kanyang taas. Kaya, mako-compute natin siya sa pamamagitan ng pag-substitute. 6 times 4 ay 24 divided by 2. Ang area ng triangle ABC ay 12 square units. Don't forget square units dapat. Number 27. Sabi dito, which is the shorter walk from your house? Going to the school or going to the barangay hall? Saying that yung point A ay house, point B ay school, at point C ay barangay hall. So sa 27, yun yung sagot. 1 point yon. Sa 28, yung justification or paano mo nasabi. Okay? So, paano natin siya gagawin? So, pwede tayo mag-compute ng distance. So, ang distance formula ay ito yon. The square root of x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. Paano natin ina-apply ang distance formula? I-compute muna natin yung house to school. So, from point A to point B. Ang point A ay negative 2, 4. Ang point B ay 2, 0. So, yung x2, ibig sabihin, siya yung pangalawang x coordinate. Yung x sub 1, siya naman yung pangunang x coordinate. Same thing with y. Yung y sub 2, pangalawang y coordinate. At y sub 1 ay pang-unang y coordinate. Ibig sabihin, para malaman natin ang distance from house to school, we will use the formula. Substitute lang tayo. So, ang ating second x is yung 2. Yung first x ko ay negative 2. Don't forget the negative. Yung aking second y ay 0. At yung first y ko ay 4. Now, isa-solve lang natin to. Dalawang negative ay positive. 2 plus 2 ay 4. Then 0 minus 4 will give me negative 4. Now, 4 squared ay 16. At ang negative 4 squared ay 16 din. 16 plus 16 ay 32. So, from house to school, meron tayong square root of 32 units. Hindi na natin kailangang i-simplify. Okay na to. Kasi ang gusto lang naman nating malaman ay malaman alin yung mas malapit between our choices. Going to school or going to barangay hall. So, kung isi-simplify natin to, mas hahaba. Kaya, pwede nang ganito muna. Makikita na naman natin dito kung alin ang mas malayo at mas malapit. Ngayon, alam ko na ang distance from house to school. Alamin naman natin ang distance from house to barangay hall. So, yung aking point A ay negative 2, 4. Papuntang point C, yung barangay hall, which is 4, 4. Compute natin yung distance from house to barangay hall using the same distance formula. Ang pangalawa kong x ay 4. Ang pang-una kong x ay negative 2. Ang pangalawa kong y ay 4 din. At ang pang-una kong y ay 4 din. Ngayon, simplify natin. Dalawang negative, edi magiging plus yon. 4 plus 2 ay 6. And then,
6 squared will give us 36. Sa 4 minus 4, it will give us 0. And 0 squared is also 0. 36 plus 0 is of course 36. Kaya from house to barangay hall, meron tayong square root of 36 units. Now, makikita natin sino yung mas malapit. Di yung square root of 32 units. So we can now say that going from house to school will take a shorter walk. So yun yung ating sagot sa 27 and 28. 27, house to school. 28, yung reason mo, which is itong computation. Then let's have the next one, 29. Kung ang n daw ay isang integer, alin kaya yung mga possible value na maaaring gamitin ng 2n minus 1 as its representation for 3 points? Nako, paano natin to gagawin? So, ang una, dapat yung magiging sagot, either alinman sa mga ito. Okay? Ngayon, dapat yung n ay integer. So, kung ang sagot natin ay negative 5, aalamin natin ngayon ang n. Kailangan malaman natin kung ano yung n. Okay, so ang sagot na pinili natin muna ay negative 5. Ano yung n kung negative 5 ang ating sagot? So, una, kailangan alisin ko yung minus 1 doon. Ilalagay ko lang yung kabaliktaran niya, which is plus 1, para makancel sila. So, negative 5 plus 1 is negative 4. Then, yung n, kasi gusto ko maiwan mag-isa para malaman ko yung value niya. So, 2n yan, meaning 2 times n. Ano ang kabaliktaran ng times? Divide. Kaya, i-divide ko both sides by 2 para makancel din to. Ngayon, negative 4 divided by 2, n equals negative 2. Ang negative 2 ay integer. At dahil integer siya, nasatisfy niya yung tanong, kasali yung negative 5. Paulit-ulit lang to. Gawin natin sa negative 27. So, kung ang sagot natin ay negative 27 sa ating expression, ngayon, ano yung value ng n? Di plus 1 ako both sides para makancel yon. It will become negative 26. Divide ako both sides para makancel to. It will become negative 13. Isa rin itong integer. Kaya kasali din siya. If ang sagot naman natin ay negative 82, ano yung value ng n? Plus 1 ako both sides. Ito yung magiging negative 81. Divide ako both sides. Ito yung magiging n equals negative 40.5. Hindi to integer. Ano ba yung integer? Ang integer ay ang whole numbers, 0, at ang negative counterpart ng whole number. So, pagka siya ay naging fraction or nagkaroon ng decimals, hindi na integer yon. Kaya, hindi kasali to. Dapat walang decimal point or walang fraction. So, positive numbers na whole number, 0, at yung negative counterpart ng ating whole number. Yun ang integers. So, with that, alam na natin ang susunod. Tingnan natin pag ang sagot ay 46. Plus 1, magiging 47. Divide both sides by 2, it will become 23.5. May decimal, hindi siya integer, hindi siya kasali. How about pag 99 ang sagot? Plus 1 both sides, magiging 100. Divide by 2 both sides. Ang n ay 50. Integer yon. So, kasali yung 99. How about 122 ang sagot? So, plus 1 both sides, magiging 123. Divide by 2 both sides, n will be 61.5. May decimal, not integer. So, itong tatlo ang sagot natin sa 29. Negative 5, negative 27, 99. Okay. Number 30. Ayan. Nagtitinda daw sa isang fruit stand ng 7 oranges sa halagang 200 pesos lang.
Alin kaya sa mga expression na ito yung makakapag-satisfy doon sa 7 oranges for 200 pesos? For 2 points. So, paano natin gagawin yon? So, dapat doon sa ating expression, pag pinalit ko yung 7, 200 ang lalabas na sagot. Okay? Kasi 7 oranges for 200 pesos. So, yung ating first option, static yung given. Wala akong pwedeng ipalit. Kaya hindi na to kasali. Kasi yun na yun. Cost is 200 over 7. Kahit ilang oranges, hindi ko to magagamit kasi wala siyang variable. Kailangan may letter para may mapalitan tayo. Gaya ng second option, may letter N. Ibig sabihin yung N, siya yung magva-vary kung ilang pirasong orange. Okay? So, ang gawin natin, yung N, palitan ko ng 7. Dapat ang lalabas na sagot, 200. Ibig sabihin, pag 7 oranges, 200 pesos. Kaso ang lumabas dito, 49 over 200 eh. E di hindi ito kasali. How about yung third one? So, dapat ang lalabas na sagot ay 200 pag pinalit ko yung 7 pieces of oranges. 1,400. Hindi rin. How about yung fourth one? 200 times 7 is 1,400. Divided by 7, ang cost ay 200. Meaning 7 pieces, 200 pesos. Yes, nakuha natin. Next is, yan, proportion. So, sinulat natin siya as a fraction. So, same thing lang yun, no? 7 is to 200. Parehas yun ang 7 over 200. So, dapat, pag pinlog in ko yung 7 pieces of oranges, lalabas na cost ay 200 pesos. Plug in natin. Then, para makuha to, nag-cross multiply lang ako. 7 times cost is 7 cost. And 200 times 7 is 7 times 200. Divide ko both side by 7 para makancel yon. Ang cost ay 200. Okay, lumabas din. So, dalawa ang sagot natin dito. How about 31 at 32? Yan. 20 plus A equals B plus 6. Ang tanong, ano daw kaya ang possible na value ng A at B? Magbigay ng dalawang set. Okay? So, paano natin gagawin yon? Meron akong 20 plus A equals B plus 6. I-simplify muna natin siya ng kaunti. So, mag-minus 6 ako both sides para makancel to. Pwede ko siyang isulat as 14 plus A equals B. Kaparehas yon ng 20 plus A equals B plus 6. Walang pinagkaiba yung dalawang yan. Ngayon, meron na ako nito. Pwede na akong mag-what if. So, kung ang A ko ay 1, ano yung B? E di 14 plus 1, 15. If ang A ko ay 2, e di ang B ko 16. If ang A ko ay 15, ang B ko 29. Kung ito ipapalit ko sa original, alam mo, yung 20 plus A equals B plus 6. So, 20 plus 1, 21. 15 plus 6, 21 pa rin. 20 plus 15, 35. Equals 29 plus 6, 35 pa rin. So, alin ang mga possible na sagot? Napakarami. Pwedeng A equals 1 and B equals 15 at A equals 2, B equals 16. And many more combinations. Ngayon, ang tanong sa 32, alin sa mga ito ang laging tama? A is greater than B. Lagi bang mas malaki ang A sa B? So, sa mga kanina nating example, laging mas malaki yung B. Ibig sabihin, mali na agad to. At kung makikita rin natin, if halimbawa negative yung aking A, so 14 plus negative 1, it is 13. So dito siya, hindi siya okay dito. Ano? So mali siya. Hindi siya kasali. Next. Ang sum daw ng A at B ay 20. So, let's say, ang A ko ay 1. E di ang B ko dito, di ba, ay 15.
ang sum nito ay 16. So, hindi rin to tama. The difference between B and A is 14. So, tingnan natin. Kung ang A ko ay 1, edi ang B ko ay 15. Pag pinag-subtract ko yan, 15 minus 1, 14. Oy, tumama. Isa pang sample. Gawin nating negative para malayo. Kung negative 1, ang aking B dito ay 13. Kasi 14 plus negative 1, 13 yon. So, i-minus natin. 13 minus negative 1. So, dalawang minus magiging plus. 13 plus 1, 14 pa rin. So, ayan. Goods to. Always true. And lastly, A and B can take any value. Hindi. Kasi si B ay nagre-rely kung ano yung value natin ng A. At kung si B naman ang bibigyan natin ng value, si A naman yung magre-rely sa kanya. So, hindi pwedeng kahit anong value sila. Kaya, isa lang ang sagot natin dito. Then, we have 33. So, original kong equation ay 5y minus 8 equals 14 minus 3y. Tinransform ko to. Naging 5y plus 3y minus 8 equals 14. Ano kaya yung reason ng pagta-transform? Ano yung ating ginawa? Tingnan natin. So, meron ako nito. Ang sabi, nag-subtract daw ako 3y both sides. So, subtract ako 3y both sides. Ang lalabas dito ay 5y minus 3y minus 8 equals 14 minus 6y. Hindi yan yung transformed natin. So, mali. Kailangan mapalabas ko mula sa original using the choices yung transform. Nag-subtract daw ako 8 both sides. Gawin natin yon. 5y minus 8 minus 8 equals 6 minus 3y. Ang layo. Hindi rin ito yon. Nag-add daw ako 3y both sides. Gawin natin. So, 5y plus 3y minus 8 equals 14. So, makakancel na yon kasi opposite sila. Napalabas ko yung transform. Tama to. Lalabas kaya siya sa fourth option? Tingnan natin. Nag-divide ako both sides by 8. So, magiging ito yan. Hindi rin. Ang layo niyan sa transform. Hindi rin yan kasali. So, may isang sagot ako sa 33. Next, 34 to 37, meron akong graph. Yan. Ito ay pamasahe. Sa tricycle or sa sasakyan, depende kung ilang days mo siya inarkila. Ang tanong, magkano daw kaya ang presyo pagka 5 days mong inarkila yung tricycle? So, titingnan natin siya doon sa ating graph. So, ang days, yun yung nandun sa baba na numbers. Ang prices ay nandun sa kaliwang numbers. So, sa 5 days, tumapat siya sa, kaso medyo mahirap i-estimate yon. So, instead na tumingin ako sa graph, tingin na lang ako sa equation na binigay niya. C daw, or yung cost, ay equivalent sa 250 plus 200 times number of days mo siyang inarkila. So, paltan ko lang yung D ng 5 kasi 5 days. 200 times 5 is 1,000, and if you add that, meaning ang bayad mo sa pag-arkila ay 1,250 pesos for 5 days. Yan, 35. Ano daw ang ibig sabihin ng 250 doon sa formula? So sa formula, meron tayong iba-ibang elements. Yung C, which means cost, yung 250, yung 200, at yung D, which means days. Ano yung ibig sabihin ng 250? So, yung 250, yun yung fixed price ng tricycle. Okay? So, no matter, basta inarkila mo siya, kahit hindi umabot ng 1 day, halimbawa ay 2 hours lang, hindi pa umabot ng 1 day, may 250 kang dapat bayaran. So, fixed price yung 250. Yun ang ibig sabihin nun. Or, sa math, sa algebra, ang tawag natin doon ay constant. Now, sa ating 36, ano naman ang ibig sabihin ng 200? So, yung 200, yan yung price or yung cost. Depende kung ilang araw mo nirentahan yung tricycle. So, yung 200 yung cost natin per day. Okay, next number, 37. Sa atin daw graph,
alin dyan yung 200. Yan, ano natin yung graph, titingnan natin, na-analyze natin. Alin yung 200? So, sa choices, x-intercept. Yung x-intercept ay number of days. Ibig sabihin, yung x-intercept sa ating formula, siya yung letter D. So, hindi siya yung 200. So, hindi to yon. Yung y naman natin, siya yung rental cost. Okay? So, siya yung letter C. Eh di hindi rin ito yon. Ngayon, yung slope natin, ito. Yan. Yung slope natin ang nagpapakita ng 200 sa graph. Kasi siya yung tumataas na price or bumababa depende sa number of days. Okay? So, yan yon, slope. Yung minimum point sa ating graph, ito yon. Yan yung 250 sa formula. So, again, yung x-intercept yung D, yung y-intercept yung C, yung minimum point yung 250, at yung 200 ang slope natin. Now, let's go to number 38. Yan. Ngayon, ang tanong natin, kung ang aking angle P ay 30 degrees, ano kaya ang possible measurement ng angle Q at angle R? So, tandaan natin, dahil ito ay triangle, ang isang buong triangle, dapat ang total interior angles niya ay 180 degrees. Okay? So, tingnan natin. So, sa option 1, 30 plus 10 plus 140, it will give us 180. Ayan. So, possible yung option 1 na measurement ng Q and R. How about option 2? Ito ay 170 lang, kulang. Hindi siya pwedeng maging triangle. How about option 3? Nako, ito ay 170 lang din eh. So, hindi rin to kasali. Paano yung option 4? Grabe, labis-labis to. Dapat 180 lang. So, hindi rin ito. Option 5, ayan, 180 din. So, 180 ang sagot. Option 5 ay kasali. Yan ang ating mga sagot sa ating number 38. How about number 39? So, ang sabi, ang GRF daw ay 60 degrees. At ang angle Q, yung capital, ay 130 degrees. Ano daw kaya yung through patungkol sa P and Q? So, para madali nating malaman, identify natin lahat ng exterior at interior angles. So, ayan ang ating mga dapat alamin. So, yung GRP, saan ang galing yon? So, di ba yung GRF ay 60 degrees? Dahil supplementary sila dapat ng GRP, sila ay dapat may total na 180. So, yung GRP natin is yung 120 degrees na kulang doon. Then, we have Q na 130 degrees. Now, ano ang relationship between our interior angles and its adjacent exterior angles? They are also supplementary. Which means, linear pair kasi sila eh. So, dapat 180 ang total. Kung GRP natin ay 120 degrees, ilan yung angle R? Ilan pa ba ang kulang sa 180? 60 pa. Yung angle Q, ilan pa ang kulang sa 180? 50 pa. Ngayon, dito sa piece natin, una nating alamin yung interior. So, meron na akong 60 at 50 as their interior angles. Ang total na noon is 110. Ang isang buong triangle ay 180 degrees. Ilan pa ang kulang? 70 pa. Which means yung adjacent exterior niya, dapat 180 kasi linear pair yung dalawang yon, 110 degrees. Ito na yung ating mga given. Tingnan natin alin ang totoo sa mga options natin. Ang sum daw ng angle P at angle Q ay 130. So, 50 plus 70, 120 lang, hindi siya kasama. Hindi siya tama. P and Q can have several values. Pwede ba itong maiba-ibang value? Hindi. Fixed value to. Kasi meron tayong given. Kaya mali din to. Ang angle P daw is 70 degrees. At ang angle Q ay 50 degrees. Yes! Kitang-kita naman. So, itong isa, of course, mali. Na iba yung value.
Ang sum daw ng P and R ay 130 degrees. Ang P ay 70. Ang angle R ay 60. Yes! 130 degrees yan. Ngayon, number 40. Sabi dito, alin kayang properties ng triangle yung ating ginamit? Bakit natin nalaman yung values ng P and Q kanina? So, lahat itong anim na to, properties naman lahat yan ng triangles. Ano? Ang tanong lang, alin dyan yung applicable kanina? So, una, each angle of an equilateral triangle is 60 degrees. Kaso, hindi naman equilateral yung sinagutan natin. So, hindi ito yung property na ginamit natin. Ito naman, in an isosceles triangle, hindi naman din isosceles yung sinagutan natin. So, hindi rin to kasali. So, sabi dito, the exterior angle and one of the interior angles adjacent to it form a linear pair. Ayan, ginamit natin yung exterior angle and adjacent interior angles property. So, ito, isa to sa ginamit natin kanina. The measure of the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two remote interior angles. Yes, yan din yon. Nagamit din natin yon kanina. May 6 na exterior angle lang any triangle. Hindi ito yon. The sum of all the exterior angles of a hindi rin natin to nagamit. So, ito lang dalawang to yung nagamit natin kanina. Kasi nag-compute lang naman tayo, di ba? So, hindi tayo nag-identify. Ayan, nagko-compute lang tayo. Number 41. Ayan. So, meron akong doghouse. Okay? So, ang ratio ng sides ng doghouse ay 3:3:2. And yung shortest doon, 1 meter ang haba. Yan. Tapos, merong storage room sa bandang taas ng doghouse. Ayan ay toy storage. Ngayon, ang tanong, ano kaya ang length nung sides ng ating doghouse kung yung isa ay 1 meter na? Paano natin ito masasagutan? So, alam ko ang ratio, 3:3:2. Ang shortest natin, yung 2. At ang measurement noon ay 1 meter. So, ibig sabihin, yung 2 na ratio, ano yung multiplier na kailangan kong i-multiply dyan para lumabas yung 1 meter na sagot? So, i-divide ko lang both sides by 2 para malaman ko yung multiplier. Ang multiplier pala niya ay 0.5. So, ibig sabihin, sa ratio natin na 3:3:2, pag yung 2 minultiply ko sa 0.5, lalabas yung 1 meter. And that multiplier ang gagamitin ko sa lahat ng ratio para malaman ko ang equivalent sides. So, ito ay isosceles, which means, pag minultiply ko yung isa ng 3 by 0.5 yung ating multiplier sa ating ratio, 1.5 meters ang lalabas. So, ang sides niya ay 1.5 meters both sides. Ano? Tig 1.5. Sa number 42, yan, pang grade 10 to, ano? Proportional kaya yung size ng side noong doghouse, yung buong doghouse na yon, yung sides niya, sa sides ng storage. Okay? Yung may bola. So, paano natin ito i-justify? For 2 points. So, ito ay actually proportional. According to AA similarity theorem. So, paano natin nalaman? Kasi, yung floor ng ating storage, parallel siya sa floor ng pinaka-doghouse. So, one condition satisfied tayo. And since, itong triangle na to ay hinati mo lang naman gamit yung floor ng storage. So, ibig sabihin, we can say that yung corresponding angles ng base ng storage ay congruent sa corresponding angle niya doon sa doghouse mismo. So, we can say that AA. Ano? Kasi yung angles, yung base angles ng storage ay kaparehas ng base angles ng pinaka-doghouse. So, angle-angle similarity theorem yung ginamit natin. Kaya nagsabi natin, yes, proportional sila. At ngayong alam na natin na proportional sila, ano ang length naman nung
toy storage. Nakuha natin kanina yung sa doghouse. What if yung sa storage? So, ito yung recap natin. Sa doghouse, nalaman natin na yung pinaka-base given yon 1 meter or 100 centimeters ang katumbas. Yung side na compute natin, 150 centimeters yon. Sa toy storage, yung base niya given 25 centimeters. Ang gusto nating malaman ay yung length ng side. Paano ko siya malalaman? Since sa 42 kanina, nalaman ko proportional sila using the AA similarity theorem. So we can now say that these two, doghouse and toy storage, are proportion. So pwede natin sila isulat as a proportion. 100 centimeters is to 25 centimeters. Parehas base. Equivalent yan sa 150 meters. 150 centimeters is to n, yung parehas na side. Ang gusto kong malaman yung value ng n para malaman ko yung length ng side. Pwede akong gumamit ng tinatawag nating means extreme property. Paano yon? Imo-multiply ko lang yung parehas na may given. So, yung dalawang mean 25 at 150. Yung dalawang extremes ay 100 at n. Yung parehas may given ay yung means. So, multiply ko lang yung dalawang means. 25 times 150, 3,750. And then, yung nag-iisang given lang, which is yung extreme, ipang-divide ko yon sa nakuha kong sagot. So, divide by 100, ang value ng n ay 37.5 centimeters or 37.50 centimeters. Yun yung length ng side ng toy storage. Now, let's go with number 44. So, sabi dito, meron daw circular na swimming pool kung saan ang diameter nun ay 10 meters. And sa gilid ng pool ay merong sidewalk na 1 meter yung lapad. Ang gusto nating malaman is yung area ng sidewalk lang. Hindi kasama yung pool. So, paano yon? Alam natin na ang area ng circle ay pi r squared. Tama? So, for 3 points, kailangan mapakita nyo rin yung solution. Alam ko na ang pool, bilog. And 10 meters yung diameter. So, ganito ang itsura noon. And sa paligid niya, may 1 meter na lapad yung sidewalk. So, ganito ang magiging itsura ng pinaka-pool natin. Now, paano ko ito malalaman? Una, alamin ko muna yung pinaka-area ng buong swimming pool. Kasama yung sidewalk. So, 10 meters yung diameter ng aking pool. So, meaning, ang radius nun ay 5. So, 5 meters ang radius ng pool. Plus yung 1 meter na sidewalk, 6 meters ang pinaka-radius ng buong pool area. Okay? So, ang formula natin is pi r squared. Ang pi ay 3.14. Then, r is radius, which is 6. So, 6 squared ay 36. When we multiply this to 113.04 square meters, ang total area ng aking pinaka-pool area. Okay? Ngayon, gusto kong malaman, ano naman yung area ng swimming pool lang mismo without the sidewalk muna. So, 5 meters ang radius nun, which will give us 78.5 square meters na area ng swimming pool. Kung yung swimming pool ay ito, 78.5, ang pinaka-pool area ay 113.04, paano ko malalaman yung sidewalk lang? So, wag ko dapat i-count yung area ng swimming pool para ang matira ay area lang ng sidewalk. Tama? In short, ima-minus ko lang yan. Which means, ang pinaka-area ng sidewalk lang ay 34.54 square meters. For 3 points, dapat mapakita nyo tong solution. At of course, dapat tama yung sagot. Now, let's have number 45. So, sabi dito, meron akong swimming pool na may diameter na 10 centimeters. Tapos, hinati ko siya sa gitna. Yung kalahati pang bata, yung kalahati pang matanda. Yung pang bata, 0.6 centimeters lang yung lalim. Yung pang matanda, 1.5 centimeters yung lalim. Ngayon, ang tanong, paano ko i-represent yung volume nitong swimming pool in terms of pi? So, ganito lang yan.
So, yung swimming pool, ang shape niya ay cylinder. Ang volume niyan ay pi r squared height. Ngayon, sa adult pool muna tayo. So, pi r squared height, yung ating radius is 5 centimeters kasi di ba yung diameter ay 10. Ang diameter, hahatiin mo yun sa dalawa para maging radius. So, 5 centimeters. Ang height, kasi adult to, ay 1.5 centimeters. Bakit may over 2 sa ilalim? Ang formula ay pi r squared height lang. Yung over 2, it represents kasi hinati mo sa gitna yung swimming pool. So, ito ay pang adult. Okay? Ngayon, yung 5 squared equals 25. So, adult pool is equivalent to 25 pi multiplied by 1.5 all over 2 kasi hinati lang naman sa gitna yung bilog. Now, let's have the kids pool. So, same yan ang radius pero iba lang yung height kasi pinababaw. 0.6. Which means for the kid pool, ang ating volume ay 25 pi multiplied by 0.6 all over 2 kasi hinati yung bilog. Para malaman ko ang kabuuang volume ng pool, i-add ko lang yung sa adult at yung sa kid. So, add lang natin sila. Yan. Ngayon, makikita natin na merong same factors itong dalawang to. Yan. Ilabas natin yung factor. Ang factor nito, parehas kasi silang may 25 pi over 2. Kaya pwede nating ilabas yung 25 pi over 2. Para ang maiwan lang na addends natin ay 1.5 at 0.6. Which is equivalent to 2.1. Now, when we multiply 25 pi over 2 by 2.1, ang lalabas na sagot ay 25 pi multiplied by 2.1 all over 2 cubic meters. So, yan yung volume natin in terms of pi. So, pwede mo rin i-multiply yung 25 at 2.1. Magiging sagot pa rin yun. And pwede mo rin i-divide sa 2. Okay? So, either of those pwedeng maging sagot. 46 to 47, last two numbers. Meron akong gulong na may diameter na 60 centimeters. Yan. Ang tanong, kung umikot daw yung gulong exactly 5 times, gaano kaya kalayo yung na-travel na distance ng gulong? Yan. In this case, kasi yung lumalapat sa lupa, diba, yung pinakabilog lang. So, ang gusto kong malaman is gaano kahaba yung bilog ng gulong or yung tinatawag nating circumference. Ang formula for circumference is pi d or 2 pi r. So, since ang given natin dito ay diameter, pi d ang gagamitin natin. So, para malaman ko ang circumference ng aking gulong, compute ko lang yon. Ang pi ay 3.14, ang d or diameter ay 60 centimeters. Which means, ang circumference ng aking bilog ay 188.4 centimeters. At, ibig sabihin, yun yung layo ng isang roll. Kasi yun yung buong circumference ng bilog. Ngayon, paano ko malalaman ang layo ng 5 rolls? E di times 5 lang. Which is 942 centimeters. So, for 5 rolls, the wheel traveled 942 centimeters. So, dapat mapakita nyo yung solution for 2 points. Yan. And last question, ilang degrees naman ang total na iniikot noong aking wheel after 5 rolls? Ilang degrees yung rotation? So, always remember, ang isang buong bilog ay merong 360 degrees. So, that is 1 full rotation. So, ibig sabihin, 5 ikot, 5 full rotation. Which means 360 times 5. Kaya, ang total nito ay 1,800 degrees. You need to show the solution for 2 points. At, ito ang ating Rapid Math Assessment Review. So, sana ay nakuha mo lahat ng mga ways paano isinosolve yung numbers 1 to 47. So, medyo ang haba ng video, kasi 47 items.
gusto ko sanang hatiin sa hiwa-hiwalay na parts itong video. Kaso baka malito kayo kung saan kayo babalik, ano yung link na dapat yung i-click. So, ginawa ko na lang siyang one whole video para i-drag nyo na lang yung nasa baba para kung saang number yung gusto nyong i-review. So, yon. So, sana magalingan nyo sa ating Rapid Math Assessment. Sana ay makapasa kayo doon. Yun lang naman. So, after this, may mga next video tayo na tungkol na sa tunay na lesson, hindi na review ng Rapid Math Assessment. So, see you there everyone. Bye!